Narito ang isang maikling kwentong kababalaghan na nagbabala tungkol sa mga lihim na nananahan sa pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas. Ang Sierra Madre ay hindi lamang hanay ng mga bundok, ito ang itinuturing na backbone ng Luzon. Ngunit para sa mga naninirahan sa paanan nito, ito rin ay isang sagradong tahanan ng mga puwersang hindi nakikita ng karaniwang mata. Si Ambo ay isang lalaking hindi naniniwala sa mga kwento. Para sa kanya, ang kagubatan ay pera. Isang gabi, bitbit ang kanyang chainsaw, pumasok siya sa isang liblib na bahagi ng kagubatan ng Sierra Madre. Sa gitna ng masukal na bahagi, tumambad kay Ambo ang isang dambuhalang puno. Hindi ito basta puno, ang mga ugat nito ay parang mga naglalafihang galamay na nakabaon sa lupa, at ang mga dahon ay tila bumubulong kahit walang hangin. Dito pa lang, sapat na ang kikitain ko para sa isang buwan. Ngunit sa unang baon pa lamang ng talim ng chainsaw, sa balat ng puno, isang matinis na tili na tila boses ng isang sanggol na nahihirapan ang umalinggang wao sa paligid. Tumigil si Ambo. Lumingon siya, pero wala siyang nakita kundi ang kadiliman. Ipinagpatuloy ni Ambo ang pagputol. Sa bawat hiwa ng makina, napansin niya ang lumalabas sa puno ay hindi puting dagta, kundi malapot at kulay pulang likido na amoy kalawang na para mga dugo. Biglang tumigil ang makina. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Ambo na parang sumisikip ang paligid. Ang mga bagay na dati ay nakalayla-ilang ay nagsimulang gumalaw ng kusa, dahan-dahang pumupulupot sa kanyang mga binti. Sinira mo ang aming buhay, kaya ibibigay mo din ang iyong buhay. Isang malalim at paos na boses ang narinig niya mula sa loob mismo ng puno. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ang chainsaw ni Ambo sa paanan ng bundok. Malinis ito, walang bahid ng dugo at tila hindi pa nagagamit. Ngunit si Ambo ay wala na roon. Ang tanging na iwan ay ang dambuhalang puno na tila mas lalong tumayog at kumapal ang mga dahon. Sinasabing kulalapit ka raw sa punong iyon at itatapat ang iyong tainga sa balat nito. Maririnig mo ang mahinang pag-ungo ng isang lalaki, isang paalala na ang bawat punong pinuputol na walang paalam ay may kapalit na buhay. Isang linggo matapos na wala si Ambo, isang pangkat na mga search and rescue, kasama ang mga residente at isang albularyo, ang umakyat sa kabundukan ng Sierra Madre upang hanapin ang nawawala. Habang papalapit sila sa lugar kung saan huling nakita si Ambo, unti-unting bumibigat ang hangin. Ang mga dahon ng puno, kahit walang hangin, ay tila bumubulaw ng mga salitang hindi maintindihan. Nang marating nila ang dambuhalang balete, tumayo ang lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Mas tumayog ang puno, at ang mga ugat nito ay tila gumapang-paakyat sa katawan, parang mga braso na humahawak sa puno. Tigilan niyo yan, ang punong ito ay hindi ordinaryo. May nababantay. Ngunit huli na. Ang ilan sa mga naghahanap ay napansin ang isang bagay na nakasabit sa isa sa mga sanga, isang lumang damit ni Ambo. Nang lumapit sila, nakita nila ang isang bagay na mas kafila-filabot. May nakaukit sa balat ng puno na parang mukha ng tao. Isang mukhang balat sa paghihirap na unti-unting lumilitaw. Ang mga halunuan ng mga pinatay na puno ay narito, at hindi sila makakapayapa hanggat hindi sila nakakabayad sa mga nakasala. Lumipas ang mga buwan. Ang kwento ni Ambo ay naging babala sa mga taga-roon. Ngunit isang gabi, may kumatok sa pintuan ng bahay ng kanyang asawa, si Aling Dena. Pagbukas ni Aling Dena, bumulaga sa kanya si Ambo. Ngunit hindi ito ang Ambo na kanyang kilala. Ang kanyang balat ay singkit at kulay lupa, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang ngiti ay walang sigla. Amoy lupa at lumot siya. Nandito na ako, Nena. Niyahap ni Aling Dena ang kanyang asawa, ngunit naramdaman niya ang kafaibang lamig sa balat nito. Nagulat siya na makita ang mga dahon at maliliit na ugat na nakakabit sa likod ng kanyang asawa. Tila bahagi na ng gubat si Ambo. Ambo, ano nangyari sa iyo? Naging bahagi ako ng kagubatan, Nena.
Ang puno ay humingi ng kapalit. Kailangan kong manatili. Pero uwi ako paminsan-minsan para sabihin sa inyo ang bago kong natutunan. Simula noon, si Ambo ay madalas na bumabalik. Ngunit hindi na siya tao. Isang anino na lamang siya ng dating Ambo na nagdadala ng mga kakaibang bulong mula sa gubat. Nagkukwento siya tungkol sa mga nilalang ang nagtatago sa ilalim ng lupa, sa mga kaluluwang nakakulong sa mga ugat ng puno, at sa galit ng kalikasan sa mga sumisira dito. Ang mas nakakatakot ay ang pagtawag ni Ambo sa kanyang anak na lalaki, si Pilo. Isang gabi, habang nagtatanim ng palay si Pilo, narinig niya ang boses ng kanyang ama na nanghihikayat sa kanyang pumasok sa gubat. Pilo anak, halika, pumarito ka sa aming pamilya. Masarap dito kasama mo kami, ang mga puno. Naging banghuwot ang buhay ni Pilo. Gabi-gabi, naririnig niya ang mga bulong mula sa Sierra Madre at nakikita niya ang anino ng kanyang ama na naghihintay sa kanya sa gilid ng kagubatan. Takot siyang pumasok, ngunit higit sa lahat, takot siyang tanggihan ang tawag ng kanyang ama. Sa huling pagdalaw ni Ambo, tumingin ito kay Alindena at Pilo, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng libu-libong taon ng kalungkutan. Ang kagubatan ay nagbabantay. Ito ay nabubuhay. At bawat punong pinuputol ninyo ay isang kaluluwang inyong kinukulong sa lupain. At darating ang araw na babalik sila para maningil. Biglang naglaho si Ambo. Sa araw na iyon, may bago, mas malaking ugat ang nakita na lumabas mula sa dambuhalang balete na tila humawak sa lupa at kumalat pa. At sinasabing ang mukha ni Ambo ay mas lalong naging malinaw sa balat ng puno. Mula noon, hindi na nagtangkang pumutol ang puno ang sinuman sa kabundukan ng Sierra Madre. Dahil alam nilang ang gubat ay may alaala at may paraan upang maningil sa mga nagtatangkang sirain ang kanyang mamalihim. Ang mga anino sa ilalim ng mga puno, ang mga bulong sa hangin at ang mga mukha sa balat ng balete, lahat sila ay nagpapatunay na ang Sierra Madre ay hindi lamang bundo, ito ay isang buhay na nilalang na nagbabantay sa kanyang sarili. Sa gitna ng takot na bumabalot sa pamilya ni Ambo, hindi nawala ng loob ang kanyang anak na si Pilo. Sa halip na sumama sa kadiliman ng gubat, nagpasya siyang harapin ang dambuhalang balete, hindi gamit ang palakol o chainsaw, kundi gamit ang pagpapakumbaba. Isang umaga, dala ang isang munting pula ng katutubong puno at isang baso ng malinis na tubig, umakyat si Pilo sa bundok ng Sierra Madre. Pagdating sa tapat ng balete, nakita niya ang mukha ng kanyang ama sa balat ng puno. Tila ito ay namimilipit sa hapdi at pagsisisi. Ama, ititigil na namin ang pananakit sa gubat. Ibabalik namin ang bawat kinuha mo at higit pa. Lumuhod si Pilo at mainat na itinanim ang dalampula sa tabi ng malalaking ugat ng balete. Dinilig niya ito at hinawakan ang magaspang na balat ng matandang puno. Sa halip na matakot, nanalangin siya para sa kapatawaran ng kanyang ama at ng lahat ng mga naging gahaman sa yaman ng Sierra Madre. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mapulang dugo na lumalabas sa puno ay unti-unting naging malinaw na tubig. Ang nakakatakot na bulong ay naging isang malamig na simoy ng hani na humahaplo sa kanyang pisngi. Ang mukha ni Ambo sa balat ng puno ay dahan-dahang lumambot hanggang sa ito ay magmukhang payapa at nakaniti. Isang huling tinig ang narinig ni Pilo, hindi na ito paos o nakakatakot. Ito ang tunay na boses ng kanyang ama. Salamat, Ana. Ang sugat ng gubat ay sugat din ng ating lahi. Alagaan mo ang ating protector. Pagbaba ni Pilo kasama ang kanyang ama mula sa bundok, wala itong aninong sumusunod sa kanya. Si Alindena naman ay nakadama ng biglang ginhawa sa kanyang puso. Mula noon, naging misyon ni Pilo at ng kanyang ama na pangunahan ang pagtatanim ng mga puno sa Sierra Madre. Ang kabundukan ng Sierra Madre na dati ay kinatatakutan ay naging isang sagradong lugar ng panalangin at pasasalamat. Ang bawat taong pumupunta roon ay nagdadala ng punla, hindi na ng mga patalim. Natutunan ng buong dayon ang isang mahalagang katotohanan. Ang Sierra Madre ay hindi kaaway, kundi isang ina. Kung paano mo siya itrato, ganoon din ang ibabalik niya sa iyo. Ang pagputol ng puno ay hindi lamang pagwasak sa kalikasan, kundi pagputol sa koneksyon natin sa ating kinabukasan. Ngayon, kapag humampas ang malalakas na bagyo sa Luzon, ang Sierra Madre ay nananatiling matatag at matayog, isang higanting panangga. At sa bawat pagaspas ng kanyang mga dahon, tila maibinubulong siyang mensahe sa lahat. Ingatan mo ako at iingatan kita. Dahil ang buhay mo at ang buhay ko ay iisa.
Maraming salamat sa muling pakikinig na maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.